Mga kaibigan, welcome to ang Sabi ni Dad's Vlog, ang kwento ng mga buhay noon, ngayon at sa hinaharap. Narito po tayo para magbigay uli ng mga kwento para sa ating mga buhay. At ito po ang Chismosong Daddy para po tayo merong mapagkwentuhan sa araw na ito. Pero don't forget to like, share, and subscribe at hit the notification bell para po meron kayong updated kayo sa mga bago kong video o kwento na ilalabas. Kaya tara na! Ngayon po mga kaibigan ay tapos na po ang sakura o cherry blossom. Nagsibulan na po yung mga dahon nila. Mamaya pa ipapakita natin. Talagang saglit lang po yung buhay nila. Talagang humangin man at konting ulan talagang nawawala na yung ganda niya. Pero dito po sa malapit sa akin meron pong mga bulaklak. Yan. Napakarami pong bulaklak at dadami pa po yan magbubukuhan yan. Pero alam nyo naman, pag umulan din uli, mawawala rin po yun. Wala talagang permanente sa mundo. Parang pag-ibig lang, minsan walang permanente. Sa una lang meron, pero pag nagsawa na, wala na. Hugot si Daddy. I'm back. Ang pagkukwentuhan po natin ngayon ay tungkol sa isang relasyon. Ito po ay medyo kakaiba kasi, hindi naman kakaiba, medyo nalilimit lang sa mga magsyota o mag-asawa. Minsan po para tayong engot. Ito po ang tinatawag na relasyon, call me baby. Ang ganda ng pamagat. Hindi po. Ito po ay nangyayari sa ating lahat. Lalo na po pag nagtatampuhan ng mga magsyota at mag-asawa, lalo na yung mga maramdamin, meron po talagang hindi maganda tayong ginagawa o talagang pataasan ng pride bago magbate ang isang magjowa o magkasintahan. Ngayon, ang unang-una ko pong payo ay pag meron po kayong hindi pinagkaunawaan, intindihin nyo po ang isa't isa. Bale, palampasin po naman natin ang init. Huwag po natin sabayan ang init ng ulo ng ating kapareha dahil magmumukha lang po tayong manok sa sabungan na walang tari. Meron nga po talaga talagang umaabot pa sa sakitan . Huwag naman sana magkaroon ng ganon. Magiging violente ng mga tao noon pag ganon. Hindi na po magandang tignan. Ngayon, ang pinaka buod ng ating kwento ngayon ay yung, alam nyo ba yung para kayong tanga na pag talagang tanga no? Ang mga word na ginagamit ni Daddy, pasensya na kayo. Ang mga ginagawa nila ay nag-iintayan po ng kung sino ang unang tatawag. Diba parang ang tanga lang. Lalo na po sa mga magjowa, talaga pong pataasan ng pride, pataasan ng ihi. Hindi po nila talaga makontrol ang kanilang sarili. Kung umiwas man sila sa mga gulo o sa mga palitan ng mga salita at mga ginagawa nila sa pag-aaway nila, na minsan wala namang kakwenta-kwenta tapos magbabati din, para nga lang tayong syunga. Ngayon, ang punto rito, bakit maraming tao na talagang pag nag-away, syempre lilipis din yan lalamig din yan. Talagang aantayin lang natin. At nakaranas na ako ng ganyan sitwasyon. Nag-aaway kami ng ex ko at talagang
hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Nag-aantayan kami ng call o kung sino unang tatawag. Talagang parang syunga lang. Paulit-ulit si daddy. Talagang syunga-syunga ako. Ngayon, talagang wala na, parang gantong mata. Talagang itim na dahil hindi nakakatulog dahil yung telepono mo nasa'yo, nasa tabi mo ng ulo mo at iniintay mo na mag-ring siya. Pag nag-ring siya o may nag-text, talaga aligaga ka, titignan mo agad kung sino yung nag-message sa'yo. Iisipin mo, tumawag ka na. Huwag niyong sabihin hindi nangyayari sa inyo to. At talagang medyo kakaiba. Talagang antay ka ng antay na talagang dilat na dilat yung mata mo at nakatutok sa apat na sulok ng kwarto. Antay kayo ng antay ng call. Antay kayo ng antay ng message na sasabihin na, honey, darling, sweetheart, babe, I'm sorry, nagkamali ako. Aminin nyo yan. Yan ang isa sa mga iniintay nyo. Well, talagang hindi naman maiiwasan. Pero ang hindi nyo alam, yung kapareho nyo ganun din. Kaya para talaga syunga. Syunga na naman. Maraming ganyang sitwasyon dahil pinagdaanan ko na yan. Pinagdaanan na ng mga kaibigan ko. Talagang marami talaga sa pag-ibig. Talagang pag pinairal mo yung pride, hindi naman nakakain. Buti pa yung fried chicken nakakain. Kung yung pride mo yung nagiging fried chicken o nagiging chicken, mas maganda pa. Ay, talaga ang buhay parang earth. Misa ayoko na nga sa earth. Sabi nga nila ayaw na nila sa earth. Sa katira, sa Pluto. Magtinda ka ng puto. Ay nako, ang hirap pong dumanas ng mga ganyang sitwasyon at mga dumanas ng mga ganyang relasyon na away-bate para asot pusa. Na nag-iintayan ng text, nag-iintayan ng kung sino magko-call. Pagkatapos kung sino yung nag-call na, minsan pakipot pa, ayaw pa sagutin. Pero deep inside talagang gusto niya nang sagutin, pakipot pa. Makipot ba naman? Ay nako, nakakatuwa ang mga tao. Tayong mga tao. Yung mga bagay na talagang minsan iniisip natin na napakadaling solusyonan. Minsan pinapahirap natin. Para tayong elementary, 1 plus 1 lang equals to, minsan hindi pa natin alam ang sagot. Ngayon sa kaiin tayo, antayan ng mga tawag o call, i-message mo naman. Minsan may mga times pa na aawayin pa natin uli. Talagang pakipot. May kilala akong ganyan eh. Kilala akong ganyan. Ganyan ang mga ginagawa. Talagang bubulihin pa niya yung kanyang kapareha at talagang wala siyang gagawin kundi asarin ng kanyang syota. Kaya minsan napupunta sa hindi magandang bagay eh. Kaya minsan ginagantihan ng kapareha. Ganon din ang ginagawa. Para talaga kayong siya nga. Ang hirap maging siya nga. Dahil talagang dito nakasalalay yung inyong relasyon. Minsan hindi mo na lang alam kung paano ka kikilos dahil paikot-ikot ka sa kama. Talagang para kang suman. Naikumot mo na yun, naibalit mo na lahat yung kumot sa katawan mo para sa kaiikot na hindi mo alam ang gagawin mo. Kung ibababa mo ba yung pride mo o ibababa mo yung huwag nang ibaba natin ang pride. Kung yung panty mo nga binaba mo na eh. Joke lang po.
Kung yung panty nga, binaba mo na. Inaibigay mo na lahat-lahat eh. Tapos, mag-iinarte ka pa ng ganon. Eh, wala tayong pupuntahan yan. Pupunta nga tayo sa Pluto niyan. Kaya cool lang, mga kaibigan. Yung mga konting bagay, payo ni Daddy. Yung mga konting bagay, wag na natin padaan sa mga ganyang sitwasyon. Kasi nagmumukha lang tayong tanga. At nagmumukha lang tayong parang bata. Buti pa nga yung bata nakakaintindi eh. Huwag na nating pahantungin pa sa mga sitwasyon na magsasawa ang isa't isa o magsasawa yung ating kapareha sa mga ginagawa natin dahil walang paroroonan ng ating mga ginagawa. Magbigayan po at magmahalan para po sa ikauunlad ng inyong relasyon. Yan ang aking masasabi sa mga magjowa na masyado mataas ang pride, na talagang hindi mo malaman kung paano ka kikilos o paano mo ilalagay ang sitwasyon mo sa sitwasyon ng isa. Talagang ang hirap po, pero minsan madali lang kasi madali lang kasi mag-advise pag wala ikaw ang nasa lugar kagaya ko po, kasi nangyari na rin sa akin yan eh. Pero nakontrol ko naman para po wag nang dumami pa o wag nang sumabog pa yung issue. Kaya dapat kontrolin na natin ang ating emosyon. So that's it po mga kababayan, ng ating munting kwento sa araw na ito. At medyo hindi po maganda ang gising ni Daddy dahil maga po ako nagigising at hindi ako nakakatulog dahil adik na naman, tignan niya. Para adik na si Daddy. Kaya sana ulanin kayo ng grasya kagaya ng dagi ko sinasabi, at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Huwag kayong paapekto sa mga problema, iwasan ng stress. Huwag kayong gagaya sa akin na madaling ma-stress. Kaya mahirap pong ma-stress dahil katawan niyo pong magsasuffer ng stress sa inyong buhay. Kaya hanggang sa muli natin pong pagkikita, at sana po don't like talaga. Sorry po, hindi po don't like. Huwag niyo pong i-like yung mga taong nagbibigay sa inyo ng negativity. Yan. Huwag niyo pong hayaan na bigyan kayo ng problema o ilubog kayo sa mga problema o sa mga maling payo. Kaya yan lang po ang aking masasabi. Kaya sana ay magtuloy-tuloy ang ating magandang buhay, lalo ngayon talagang halos wala ng pandemic, at sana magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating pamilya, at sana itaguyod natin ito ng marangal at maligaya at walang tinatapak ng ibang tao. So hanggang sa muli po, ito po ang sabi ni Daddy, ang kwento ng mga buhay. Don't forget to like, share, at please naman mag-subscribe kayo para naman po magkaroon ako ng maraming kaibigan at magkaroon ng maraming kakwentuhan sa ating comment section. Mag-comment po kayo kung nakakaranas kayo ng nakakatawang ganitong karanasan. Kaya I hope na sana lahat ng tao ay pare-parehong maging positibo ang pananaw sa buhay. So hanggang sa muli po, mag-iingat kayo sa mga panig ng mundo. Mag-iingat po kayo at talaga alagaan nyo inyong sarili para sa ating pamilya. Sana po ay maging masaya ang ating summer. Dito po ay magsa-summer na. Medyo mainit na po. May konting hampas po ng lamig, pero nakokontrol na po ang lamig at meron na pong mga naka-t-shirt. Kaya iwas na lang po sa allergic rhinitis. Kaya hanggang sa muli po natin pagkikita. Ito po ang sabi ni Daddy uli. Bye bye. Hanggang sa muli. Bye bye.